Our topic is about the vices. We learn in the Quran to avoid the bad habits. And there are two bad habits mentioned in the Quran together. It's about al-khamar and maisar. Allah subhanahu wa ta'ala said that khamar and maisar means alcohol and gambling. These two are prohibition. Bawal yung alak at bawal yung sugal. So ito yung dalawang bagay dun sa Quran na yung vices or bisyo, which is destroying totally human being. Okay, two vices. What is this? Alcohol and gambling. Why this two? Alcohol destroys or bankrupt you physically. It's destroyed you. It's killing you physically, and gambling is destroyed you financially. So dalawang bagay na yung dalawang malaking bisyo na bawal sa Quran, binawal ng Allah. Isa yung alak, isa yung sugal. Nakasama dun sa Quran na binawal ng Allah na yung alak na sirain ng buhay. Okay? At yung sugal, yung sirain ng negosyo, sirain ng kayamanan or lahat ng yung ng sa tao na may pera, mayroon na lahat ng bagsag dun sa sugal. So bawal na itong dalawang bagay sa Quran. Meron din ibang bisyo bawal din katulad yung sigrilyo or may ibang vices, but yung dalawang bagay ito malaking kasalanan, alak at bisyo, alak at sugal. Okay? Lahat ng tao papunta sa casino or kung bibili ng sweepstakes or yung loto, laging talo, wala nang manalo. 99.9% na tao nang logi doon sa sugal. Okay. At yung mga nang lasing or yung inom ng alak, umpisa sila konti-konti lang, susunod na maging lasinggero. So, millions ng lasinggero sa Pilipinas at sa ibang bansa katulad sa Amerika, 60-70 million na mga drug addict, alcoholic, tinatawag sa English alcoholic or in Tagalog, lasinggero. Okay? Or drunkards. Okay, this is a big problem in the world today. Marami din patay sa alcohol dahil sira yung liver, ita, or sira yung kidney din, also destroying your heart and destroying your brain cell. Yung utak din sira yung sa alcohol. So bawal binawal ng Allah yung mga bisyo. So yung dalawang bisyo na sa Quran na iba lugar laging kasama, alak at sugal. Si alak, sinira yung katawan ng tao, yung sugal, sinira na yung kayamanan ng tao. Okay, so dalawa bagay ito na may parehos na ito, sinira ng buhay at sinira ng kayamanan. Okay, kung yung alak, gagawin sa'yo na mahirap yung sa katawan mo maging mahirap. At yung sugal, gagawin niya na yung mahirap ka talaga sa buhay mo na. Dahil lahat ng logi dun sa alak, sa sugal, sa casino, or sa sweepstakes, o loto, or yung mga horse racing, lahat bawal yan sa Islam. Okay, so yung cockfighting, yung sabong, lahat ng klaseng ng sugal bawal. Kahit sa basketball na may pustang, bawal din sa Islam na yan nasabi ng Allah sa Quran, bawal lahat ng alak, lahat ng bagay na gagawin lasing isang tao at lahat ng bagay na sugal na bawal sa Islam. Dito sa Pilipinas, kahit na papatayin yung tao, na gagawin sila na sugal. So yan ang maging bisyo ng tao, na millions ng tao na may bisyo ng alak at millions ng tao ng bisyo ng yung sugal. Yan na galing sa kultura ng Spanish. Dahil na dati yung tao dito sa Pilipinas Muslim, dahil Marley kayo, tapos lahat ng tao sa Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung tao dito na sa Pilipinas, Malay, pareho sa Malaysia, Indonesia. Na Indonesia, Malaysia, Muslim pa rin. But ito mga Pilipinas, dahil sa Spanish na maging Kristiyano. Dahil pinilit ng mga Spanish sa katao na maging Christian. Dahil yung adapt nila na yung kultura ng Spanish. So kaya yung galing sa Spanish yung alak, galing sa Spanish yung mga ribolto, samba sa juice-juicean, samba sa ribolto, galing sa Spanish yung mga sabong, galing sa Spanish yung mga sugal, fiesta, ganun-ganun, lahat na yung mga bagay na ito na dati wala dito. Dahil
lahat ng tao dito sa Pilipinas dati Maharlika, Muslim lahat. Maharlika lugar ng kapayapaan. Yung Pilipinas, lugar ng sakop ng King Philip na parang alipin ng King Philip na tao dito sa Pilipinas. So mas maganda na yung kung babalik yung president na pangalan ng Maharlika at balik na lang yung kultura ng Spanish dun sa Spain. Tapos subog na lang sa kultura ng Islam. Yan ng maganda kultura, samba sa isang Diyos, walang samba sa Diyos-Diyusan, laging magdasal 5 beses, mag-fasting sa buwan ng Ramadan, at bibigyan ng tulong sa mahirap, diretso. Hindi yung bigay sa dun sa yung mga Christian sa simbahan, tapos papunta yung pera dun sa Vatican. Vatican, mayaman sila. Bakit papunta dun pera? Dito na mahirap. Dapat dito na gastusin. Hindi padala sa iba-ibang bansa yung pera. Sa Amerika, sa Vatican, sa Italy. Hindi. Dapat yung pera ng tao dito na. Dito kaya maraming mahirap papunta sa ibang bansa. Yung mga mahirap para sa hanap buhay. So, gastos dito. Yun sa Islam na gastos sa yung tulong sa tao para hindi mahirap mga tao. At hindi sinungaling, laging totoo. Yan ng turo ng Islam. Madaya, hindi no injustice, wag na madaya, laging justice, at pangako yung tupad, at yung wag na loko sa tao, wag na papatay ng tao, wag na bastos, wag nang salita na masama, laging kapayapaan at laging mahal. Okay, so that's the message for tonight. Bawal yung bisyo, yung dalawang bisyo na malaking bawal na yung alak at yung sugal. The alcohol and gambling are bawal. You cannot play kahit sa basketball, lagi mo 500, tapos sino yung manalo kuha ng 500, bawal din. Dahil kahit malit ng sugal, bawal. Dahil kung malit na yung sugal, malit na yung ng laro, tapos maging addict na yung bisyo ng sugal. At hindi rin pwede malit ng yung alcohol, tapos mamaya maging addict din sa alcohol. Okay, so that's the one thing na yung share tonight. Another thing now, we are seeing that it's still ongoing, the killing of the innocent. I shared kanina may statistics for 100 years, yung 50, 60 years already, never happened this kind of war. More than 100 children died every day. Okay, so 1 month, 5,000 children died already. So that is the highest ratio of children dying in a war. Highest, the UN aid workers patay dito sa gera 1 month. Highest number, sabi ng General Secretary of United Nations Organization. Highest number of journalists died in this war. So even the journalists hindi safe. Okay, hindi yung mga school. Marami na mga school na baksak na yun. Marami mga hospital baksak. Marami mga aid worker, yung mga tulong sa tao, baksak din. Yung kitchen, yung marami din bakery dahil ayaw wala na luto ng tinapay. Mga bakery na target by the bomb. So wala rin bakery, walang luto ng yung pagkain, yung tinapay. Tubig, wala na rin. Electricity, no more. Gas, no more. So, the pinakamasamang gera na ito na human rights violation, pinakamasama ito na gera na highest number of human rights violation against to the Geneva Convention, against the war crime. Okay, so ano gagawin natin? Magsalita tayo sa ganito na sa buong media, Facebook, YouTube, TikTok, text messages, WhatsApp, Viber, Messenger. Magkalat tayo ng salita na gusto namin lahat ng tao sa mundo, gusto namin hinto ng gira. We want to stop the war. Lagyan na lang ganito, isip na lang na yung dun sa Gaza, isipin mo na ang dun kong maanak natin, anong yung karamdaman natin, anong yung feeling natin na kung dun yung maanak natin dun sa Gaza. So isipin na lang yung sa mga bata, sila din anak natin. Para isipin natin na mag-feel tayo sa heart na bakit na yung mga bata na patay. Wala silang kasalanan. Kahit sino man gawa ng kasalanan sa October 7, hindi yung mga bata ng kasalanan na ito. Bakit na sila namamatay? Natanong nila sa araw na pagkukom sa harap na Allah, what sin you killed us? Why you were killed? For what sin? Bakit na kami papatayin na anong kasalanan namin? Yan ang sabi ng Allah, sabi ng mga bata sa harap ng Allah sa araw na pagkukom, that what sin we were killed. So they have no sin, wala silang kasalanan ng bata. Bakit naraw-raw sa ilang matay? Bakit ayaw ng ceasefire? Lahat ng mundo na gusto ng ceasefire, maliban sa 2-3 bansa, yun lang ayaw nila ng ceasefire. Kahit
Europe, kahit Asia, kahit Africa, lahat ng bansa sa mundo, the majority of the world countries gusto nila mag-ceasefire because every day children are being killed, every day the children are being targeted, every day the women, the elderly, yung mga inosente na patay araw-araw, dapat mag-stop na yung gera. So, we as a human being, lahat ng tao sa mundo na tao, we need to speak out. Okay, hindi lang Muslim, kahit hindi Muslim, mga Christian, mga Hindu. Marami na yun sa Christian, mga Hindu, mga mayroon din mga Hudyo na magsalita na galit sila sa ano nangyari na yun sa Palestine. So we need to speak out with one voice. We want to stop the war. All the media, we need to talk. We need to speak. There was may isang politician doon sa Spain, yung babae na sabi niya lahat ko yung labas na yun magagawin ng peaceful rally. Peaceful rally para may buong mundo kita na lahat ng tao gusto ng ceasefire. May Allah guide us, may Allah forgive us, may Allah stop the war in Palestine, and may Allah save the children of Palestine.